Ang sama mo talaga, no? I'm not bad, baby, your mommy, she is a bad. May naalala ako na sinabi sa akin ni mommy noong nasa US kami, pinatay mo lang si Lola. Naiiling na tumayo si Isagani mula sa pagkakaupo at inilang hakbang niya ang pagitan ng kanyang anak, nang nasa harap na siya nito. Bumuga siya ng hangin bago lumuhod. Ginawa ko yun dahil sa sarili kong kapakanan, kinuha niya lahat ng kayamanan ko kaya pinatay ko siya. I love your grandma pero sobra na siya, masyado niya akong pinahirapan, the poverty made me did that, aniya sa malumanay na tono. But you're still a killer, you killed grandma, anito pa na ikinangiwi na lamang niya. Please, makinig ka sa akin, Erica, yes, I'm a killer and I killed your grandma but she's too much, kung hindi niya lang ginawa ang lahat ng yun sa akin, hindi mangyayari ito sa akin, at akmang hahawakan na niya ito nang umatras ito pero natigilan na lang nang mapasandal na sa pinto. Mabutit naging maayos ang kalagayan ng anak niya ngayong umaga, kung ganoon pa rin na katulad kagabi ay maaari niyang dalhin ito sa hospital at iwan dahil ayaw niyang makulong kagaya ng nangyari kay Cassandra. Para sa kanya, hindi niya ninakaw ang kanyang anak, napanood niya kasi sa TV na pinaghahanap na siya ng mga pulis sa pagdukot niya sa sarili niyang anak. Nagawa niya lang iyon dahil uhaw siya sa pagmamahal sa anak na ilang taon niyang hindi nakita. Ayoko nang umuwi please, dalhin mo ako kay mommy, gusto kong makita siya. Hindi na niya ito pinatapos dahil sinundan niya yon. I won't do that, I won't let your mommy take you away from me, I'm your father, Erica, I'm thirsty of loving you and I really missed you. Lalapitan na sana niya ito nang tumakbo at nilagpasan siya. You're bad, anito nang tumigil habang may masasamang titig sa kanya. I'm begging you, Erica patawarin mo ako dahil na-miss talaga kita. Hindi umimik ang anak niya at umupo sa sofa habang magkakrus ang mga braso, hindi niya inisip na hindi magiging maganda ang pakikitungo ng anak niya sa kanya dahil sa kasamaang ginawa niya, at alam niya yun sa sarili na hindi siya tatanggapin nito. Gusto lang naman niyang makasama ang anak niya dahil ilang taon niya ring hindi ito nakita. 3 taong gulang ito nang umalis sa Pilipinas at ngayon ay 7 taong gulang na kaya uhaw na uhaw siya sa pagmamahal dito. Mahal na mahal niya ang kanyang anak na si Erica at noon pa man ay sabik siyang makita ito, noong una nilang pagkikita, kahapon sa may playground ay masaya ang anak niyang nakita siya, pero nang mag-umagaw ay gumising na lang itong galit, marahil ay nakalimutan lang nito ang mga kasalanan niya kahapon kaya nang maalalay sa kalang kinaayawan siya o sa madaling sabi ay kinasukleman siya. Ilang segundo niya itong pinakatitigan bago lumabas ng bahay, sa bahay ni Bria, kagabi pa silang nandito at dito rin sila nagtago, walang siyang pagpipilian dahil ito lang naman ang pinakamalapit na kanyang tataguan. Nang makalabas, sumandal siya sa kanya motor at kinuha mula sa bulsa ang kanyang cellphone, tinungo niya ang contact list at doon ay pinindot ang numero ni Clarita, sunod-sunod siyang huminga bago nagtipa sa message box. If you want to see Erica, come here at this address, ikaw lang at wala kang isasama kahit na sino, I'll give you Erica but follow what I want, just yourself at wala kang isasama kahit na sino, at pinindot niya ang send button. Nang mag-send iyon ay binalik na niya ang cellphone sa bulsa at ngumisi sa katumingin sa kawalan, he won't give his dog fare to Clarita, hindi siya makikinig sa anak niya dahil ito na rin marahil ang paghihiganti niya sa asawa sa ilang taong paglayo nito sa kanyang anak. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakangisi pa rin siyang naglakad papasok ng bahay, nang makapasok, nakita niya ang anak niyang nakaupo sa sofa habang humihikbi. Mommy, I want to see you, anito sa mahinang boses pero sapat na iyon para marinig ni Isagani. Nangingiti siyang lumuhad sa harap nito at hinawakan niya ang mga kamay nito bago nagsalita. Don't cry, baby, I already text your mom and I told her to come here to fetch you, aniya sa masayang tono. Kaagad na umangat ang nakayukong ulo ng anak, may saya sa mga labi nito, really? Naguguluhan pang tanong ng bata. Oo, pupunta siya dito baka mamaya, yehey, nagpapapalakpak pa ito saka siya niyakap, I wanna see mommy and Papa Gilier, anito pa na kaagad ikinakunot noo niya. Papa Gilier, did you call him with the word Papa? Nakaarkong kilay niyang tanong dito dahil sa inis. Hindi na muna siya sinagot ng anak niya dahil umalis muna ito sa pagkakayakap bago siya tiningnan ng ilang segundo bago nagsalita. Yeah, I called him as Papa Gilier kasi nandyan siya nung wala ka sa tabi namin, saad nito, Papa Gilier. Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya, nakakadiri, inis niyang Anes. Tumayo siya sa pagkakaluhod sa katinungo ang pinto at nilock iyon sa kanilagpasan ng anak para magtungo sa kusina.
Isang rolyo ng tali ang kinuha niya sa ilalim ng lababo saka tape at bumalik sa anak. Walang pasabi niyang itinali ang mga kamay at paa ng anak bago nilagyan ng tape ang bibig nito. Nagpupumiglas pa ang bata na hindi niya nalang pinansin at umakyat na sa taas para ihanda ang sarili mamaya. Hinding-hindi niya ibibigay ang anak niya kay Clarita, magkamatayan man. Umaga na pero hindi pa rin namin nahahanap si Erica. Nagtungo kami kagabi sa bahay daw ni Bria pero imbis na ang anak ko ang makita namin, isang pamilya ang bumungad sa aming dalawa ni Guillier at ang sabi ng may-ari ay wala raw silang Bria na kilala. Bagsak ang balikat ko nang umuwi kaming dalawa kagabi ni Guillier. Gusto ko sanang bumalik sa kulungan at muling kausapin si Cassandra pero napag-isip-isip ko na hindi na yun magsasalita dahil sa panlolokong ginawa ko sa kanya kagabi. Umaga na at wala pa rin kaming balita kay Erica kung nasaan siya. Nag-aalala na rin ako sa kalagayan ng anak ko dahil nasa kamay siya ng manloloko at mamamatay tao. Kung ibabalik nga ang oras ay hindi na sana ako pumayag na maglaro si Erica sa playground para hindi na nangyari ito. Ngayong araw ding ito ang libing ni Mama, ayaw kasi ni Papa na patagilan si Mama dahil nasasaktan siya kapag nakikita ang walang buhay niyang asawa. Are you okay? Did you find my granddaughter? Tanong ni Papa nakakaupo lang sa upuan na nasa harap ng kabaong. Actually, I'm not okay Papa and I'm worried about my dog there's safety. Nag-aalala na po ako sa kanya lalo na't nasa kamay siya ni Isagani, sabi ko sa malungkot na boses. Don't you worry, I can help you, I cut him off. Huwag na po kayong mag-abala pa. Papa, mahahanap rin po namin si Erica and pretty sure ngayong araw din pong ito ay makakapiling na natin ang apo po ninyo. Clarita, tawag ni Papa na ikinitingin ko sa kanya. Pagkatapos, gusto ko si Guillier para sa iyo, mahinang anito sa kasumilay sa mukha nito ang ngiti, gusto kong si Guillier ang mapang-asawa mo at ang makasama mo sa buong buhay mo hanggang kamatayan. Sunod-sunod akong napalunok ng laway sa sinabi ni Papa. Gusto namin ni Guillier sa isa't isa at handa akong magpakasal sa kanya lalo na't wala ng bisa ang kasal namin ni Isagani. Minahal ko si Guillier sa kung sino siya, minahal ko ang lalaking nakasama ko sa pag-move on noon at malaking tulong siya sa akin. Hindi ko na nga naalala na maraming beses ko na siyang ni-reject sa date na palagi niyang inaalok sa akin. Ang unang date lang namin simula nang tumuntong kami sa US ay nito lang nakaraang araw. Actually, nandito na tayo, Dad, nahihiya kong sagot at tumungo ilang segundo ang lumipas ay narinig ko ang mahinang tawa ni Papa. Wow, alam ko na. Mai-in-love ka talaga kay Guillier dahil hindi siya katulad ng asawa mong si Isagani na mas pinili pa ang kabit kaysa sayo. Guillier was a good man, he's responsible, hindi ka niya iiwan lalo pat mahal na mahal ka niya. I really love Guillier dahil nagmana siya sa akin, na hindi katulad ng walang hiya kong anak. I can support your relationship habang nabubuhay pa ako, susuportahan ko kayong dalawa at ipapamana ko sa inyo ang mga yaman ko. Nakangiting tura nito sa akin kaya napahinga ako ng malalim. Ilang segundo pa ang lumipas ay tumayo ako at mahigpit na niyakap si Papa. That's why I love him as my father-in-law. Parehas sila ni Mama ng ugali kaya mahal na mahal ko silang dalawa. Thanks, Papa, thanks for this, sabi ko sa kaginawaran ng halik ang kanyang ulo bago bumalik sa aking kinauupuan. Anytime, my dogther-in-law, nakangiti nitong sabi sa katumayo at maliliit ang hakbang na tinungo ang asawa ng nakahimlay. Sunod-sunod akong nagpakawala ng hangin sa bibig sa kakinapa ang aking bulsa, bigla ko na lang naalala ang aking cellphone, tiningnan ko ang tabi ko kung nandoon ang bag na dala ko kahapon pero wala. Naiwan ko yata sa bahay nang umuwi kami kaninang madaling araw. Nakakunot noo akong tumayo at nagpaalam muna kay Papa na babalik ako sa bahay, nang tumugon siya ay naglakad na ako pero hindi pa man ako tuluyang nakakalabas ng chapel nang salubungin ako ni Guillier. Where are you going? Tak ang tanong nito. Babalik ako sa bahay, nakalimutan ko kasi yung phone ko. Later. Bakit? Nagugulo akong tanong. Nandito na ang mga staffs ng funeral at aayusin na nila si Mama. Kukunin na ang kabaong at isasakay sa kotse. Yes, ngayon na mismo ang libing ni Mama, anito. Pero, hindi na ako nikaimik pa nang hawakan niya ang kamay ko. May mamaya pa, Clarita, hindi na ako sumagot at sinundan lang ng tingin ang mga lalaking pumasok sa chapel patungo sa kabaong ni Mama. This is the last we've saw you, Mama, and I'll miss you. Iyak, sakit at pagdadalamhati ang nararamdaman ko habang unti-unti nang ibinababa ang kabaong sa ilalim ng lupa. Kakatapos lang misahan ni Mama at sinunod naman namin ang paghulog ng kulay puting rosas.
at ngayon ang araw na mawawala na talaga siya ng tuluyan sa mundo, ang sakit sa akin dahil napamahal na talaga siya sa akin noon pa man. Noong ipinakilala ako ni Isagani ay nagkapalagayan kaagad kami kaya lubos ang pagmamahal ko sa kanya. Mahirap kalimutan ang matagal nang napamahal sa iyo, napakahirap para sa isang katulad ko ang mawala ng biyenan. Mahal kita mama, mananatili ka dito sa puso ko magpakailanman, sabi ko habang nilalagyan na ng lupa ang hukay kung saan inilibing si mama. Marami nang nag-alisan pero bago sila umalis, nagsabi pa sila ng kanilang pakikiramay, hindi ko talaga tanggap na wala na si mama, ang sakit-sakit. Maging maayos ka sana sa pagdating ng mga araw, hopang na mahanap mo na rin ang inaanak ko. Napatingin ako kay Marina na nakaupo lang sa kaliwang gawi ko. Thank you Marina at sana ngay mahanap namin si Erica, malumanay kong sabi. Condolence again, mauuna na kami dahil may meeting pa ang asawa ko. Tumango ako kaya tumayo siya at binigyan ako ng mahigpit na yakap bago umalis kasama ang asawa niya. 6 na lamang kami rito, ako, si Gilier, si Papa, at ang 3 trabahador na naglalagay ng mga lupa sa hukay. Are you okay? Naibaling ko ang aking atensyon kay Gilier nang magsalita siya. I'm fine, huwag ka nang mag-alala, sabi ko pagkatapos nila, tinuro niya ang mga lalaki sa harap namin, uuwi na tayong 3 para makapagpahinga na rin. Tumango lang ako bilang sagot dito at hinintay na lumipas ang oras, halos 1 oras ang nakalipas ay natapos na rin sila at nailagay na rin ang lapida ni Mama kaya umalis na rin kami at umuwi sa bahay. Can I help you, Dad? Tanong ni Gilier sa ama ng akma na itong aakyat sa hagdan. No, Gilier, it's fine, kaya ko pa naman, at nagpatuloy ang matanda sa pag-akyat sa hagdan. Hinayaan lang namin si Papa at nang mawala na siya sa aming paningin, at laking gulat ko nang hilahin ako ni Gilier patungo sa ilalim ng hagdan at doon ako hinalikan ng mapusok. Gilier, sabi ko nang maghiwalay ang aming mga lobby please. Nagmamakaawa ang mga mata niya, pinaningkitan ko lang siya kaya nangingiti siyang ipinagpatuloy ang ginagawa. Hinalikan niya ang aking lobby habang ang mga kamay niya ay abala sa pagmasahe sa aking dibdib. Ungol ko sa aming paghahalikan, Diyos ko po, ano bang mga ginagawa niyo? Natigilan na lang kami ni Gilier nang may biglang nagsalita, nang balingan namin iyon ay isang kasambahay ang aming nakita, naglalaro lang kami. Iyon ang sabi ni Gilier bago ako hinila paakyat sa hagdan kaya nagpaubaya na ako. Nang makapasok sa kwarto, mapusok niya muli akong hinalikan, naipulupot ko na ang aking mga braso sa kanyang leeg dahilan para lumalim ang halikan namin. Binuhat ako ni Gilier patungo sa kama at marahan akong inihiga. Pagkahiga ko pa lamang ay biglang tumama sa aking likod ang hindi naman katigasang bagay, humiwalay ako kay Gilier at tiningnan iyon, ang aking bag. Sandali lang, sabi ko na nagpatango kay Gilier. Kinuha ko sa loob ng aking bag ang cellphone ko sa kabinuksan iyon pagkabukas ko pa lamang ay isang mensahe ang kaagad na bumungad sa akin na nagpakamot ng ulo kaya binuksan ko yun para 2 hours ago. If you want to see Erica, come there at this address, ikaw lang at wala kang isasama kahit na sino. Okay, sinabi ko lang. Hindi ako nainis sa kanya kundi ang natawa kaya inangat ko ang aking kamay para hampasin siya pero mabilis niya itong nailegan na ikinabusangot ko na lamang. Nakausap mo na ba ang lawyer ni Papa? Tanong ko. Kakamete lang ni Papa at nakapangalan kay Gilier ang last will nito, ang swerte nga ni Gilier. Hindi, ang swerte namin dahil ipinamana ni Papa ang lahat ng farms niya rito sa Pilipinas at isama pa ang kumpanya, matagal ng CEO siya doon, I'll give you Erica but follow what I want, just yourself at wala kang isasama kahit na sino. Isagani, ang kaagad na nanulas sa bibig ko, alam ko na kung nasaan si Erica, alam ko na kung nasaan ang anak ko, masaya kong sabi. Really? Where? Tanong niya, tumingin muli ako sa screen ng cellphone ko at pinakatitigan doon ang address, hindi nga ako nagkamali dahil ngayong araw ding ito ay makikita ko ang anak ko. Akmang sasabihin ko na kung nasaan si Erica nang mabasa ko pa ang ibang mga salita na kailangang ako lang. Sorry pero kailangang ako lang, sabi ko at tumayo na. What? Hindi ako papayag at baka mapahamak ka lang, sasama ko. Pinakatitigan ko siya bago nagsalita, ang sabi rito, ako lang kaya mas lalo akong mapapahamak, please, Gilier, kahit ngayon lang. Hindi ko na hinintay na makasagot siya, basta ko na lang kinuha ang susi sa pantalon ni Gilier at walang paalam na iniwan siya sa kwarto. Sumakay na ako ng kotse at pinaharurot iyon patungo sa address na sinend ni Isagani. Oo, alam kong si Isagani iyon at ito lang ang kumuha sa anak ko.
Nang makarating ay kaagad akong tumigil sa isang bahay, maliit lang iyon at mukhang luma na pero may ikalawang palapag. Nangungunot ang noo kong naglakad patungo sa gate at sunod-sunod iyong kinatok. Isagani, nandito na ako, ibalik mo sa akin ang anak ko, sigaw ko. Ilang minuto pa ang lumipas ay bumukas na ang pintuan at bumungad sa akin si Isagani, nakangisi siya sa akin, ilang segundo siyang nasa posisyong iyon nang maglakad na siya at binuksan ang gate. Ibalik mo ang anak ko, Isagani, matigas kong sabi. May I remind you na anak ko rin ang sinasabi mong anak mo, basically, anak natin si Erica, mariin niyang gagad sa kahinawakan ng aking braso. Bitawan mo ako, Isagani, sabi ng bitawan mo ako. Pagpupumiglas ko sa hawak niya pero para siyang bingi dahil mas lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa aking braso kasama niya si Erica, nagpahila at nagpaubaya lang ako hanggang sa makapasok kami sa loob. Pagpasok ko pa lang ay kaagad kong nakita si Erica na nakatali ang mga kamay at paa habang may tape ang bibig, tulog ito at nakahilig pa ang ulo sa armrest ng sofa. Bumuelo ako sa pagkakahawak sa akin ni Isagani at mabilis na nilapitan si Erica. Erica, tinapik-tapik ko ang pisngi niya at makaraan lang ang ilang segundo at iminulat na niya ang kanyang mga mata kaya inalis ko sa kanya ang tape na nakadikit sa bibig niya. Mommy, nahihirapang honest nito, ako nga ito, baby, nandito na si mommy, sabi ko saka siya niyakap ng mahigpit. Ilang minutong nanatili ang yakap namin ng anak ko na ako mismo ang humiwalay at sinimulan tanggalin ang kanyang mga tali. Sa gitna ng pagtanggal ko ng tali sa kamay nito ay biglang nagsalita si Isagani. Sinong nagsabi sa'yo na tanggalin mo ang tali sa katawan niya? Galit na tanong nito at hinawakan ang aking buhok at hinilapalapit sa kanya. Ang bilis mo talagang maloko. Clarita, hindi ako tanga na basta na lang ibibigay sa iyo si Erica, giit nito sa kahinawakan ng aking mga kamay at mula sa bulsa niya, kinuha niya ang isang mahabang tali at ipinulupot iyon sa aking magkadikit na kamay. Pero sa gitna ng pagtali niya ay kaagad kong naiangat ang aking paa at sinipa ko siya sa pagitan ng mga hita niya, kaagad siyang natumba habang sapo-sapo niya ang tinamaan. Dali-dali kong tinanggal ang hindi pa nakabuhol na tali sa aking mga kamay at mabilis na binuhat si Erica papalabas ng bahay. Mabagal lang ang takbo ko dahil mabigat si Erica, hindi pa man kami tuluyang nakakalabas nang sumigaw si Isagani. Where the hell are you two going? Tanong nito saka nagpaputok ng baril. Kasabay ng pagputok ng baril niya ay ang pag-igkas pauna ng sarili ko at may dumantay sa aking likuran. Dahan-dahan ko yung binalingan at nakita ko si Gilier na sumusuka ng dugo habang unti-unting bumagsak ang katawan. Sinabayan ko ang paghiga niya sa sahig habang si Erica naman ay nasa tabi ko. Gilier, mangiyak-ngiyak na sabi ko saka tinapik ang pisngi niya. Isang ngiti ang sumilaay sa kanyang labi bago inabot ang aking mga kamay at marahan yung hinawakan. Mahal na mahal kita, Clarita, mahal na mahal kita, at hinalikan niya ang aking mga kamay at bumikat doon ang dugo na lumalabas sa kanyang bibig. Bakit niya ito ginawa? Bakit niya hinarang ang sarili niya mula sa mga bala ni Isagani? Bakit niya itinaya ang buhay niya para sa akin? Bakit? Gilier, huwag mong sabihin yan dahil mabubuhay ka pa at magtiwala ka lang, sabi ko habang pinapagaan ang loob niya. Umiling-iling lang siya sa akin bago unti-unti nang ipinikit ang mga mata. Hindi ko hahayaang mawala si Gilier. Natigilan na lang ako sa pag-iisip nang biglang lumapit sa akin si Isagani at hinawakan ako sa kamay. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking leeg. Kasabay noon ang pagdating ng mga pulis. Sige, subukan niyong lumapit kundi ipuputok ko ito sa bungo ng babaeng ito, aniya sa mga pulis. Wala akong kibo at hinihintay lang ang susunod na mangyayari, nakatutok pa rin ang baril sa aking ulo na naglakad kami ni Isagani papalayo sa mga pulis. Wala namang magawa ang mga pulis kundi ang sundan ng mga baril nila kung saan kami pupunta ni Isagani. Ilang minuto pa ang lumipas, ilang metro na ang layo namin sa mga pulis nang itulak ako ni Isagani sa tabi ng kalsada at tumakbo siya. Nakatingin lang ako hanggang sa biglang may sumalubong na 3 kotse ng mga pulis sa kanya. Na-corner na siya, lumabas sa loob ng mga ito ang 9 na mga pulis at nakatutok pa ang mga baril nila kay Isagani. Sumuko ka na, hindi ka namin sasaktan kung ibababa mo ang baril mo, anang pulis habang nakamikropono. No, hindi ako susunod sa inyo, matigas na boses ni Isagani bago kinalabit ang gatilyo ng sariling baril pero walang lumabas dong bala. Kasabay ng pagkalabit ni Isagani sa baril na walang bala ay ang pagpapaula ng mga pulis dito ng mga bala, napapikit na lang ako nang makitang unti-unti nang natumba si Isagani.
Paalam, isagani buhayin niyo po siya, mangiyak-ngiyak kong sabi habang sumasabay sa mga nurse sa pagtulak ng stretcher kung saan nakahiga si Guillier at wala pa ring malay. Nanatili ako sa labas ng emergency room nang pigilan nila ako, kinakabahan, nangangamba, at natatakot ang nararamdaman ko ngayon para kay Guillier. Nagkaroon ako ng lakas nang sabihin ng pulis na may pulso pa siya kaya alam kong mabubuhay pa siya, mabubuhay pa ang mahal ko. Nang matapos ang operasyon ay wala pa ring malay si Guillier at lumipas pa ang maraming araw ay wala pa rin siyang malay, nakoma raw si Guillier at hindi raw nila alam kung kailan ito magigising at tanging machine lang ang nagsasabi na maayos pa ang kondisyon ni Guillier. Magiging okay ka rin, Guillier, mahal na mahal kita, sabi ko sa walang malay na si Guillier bago ginawaran ang noo niya ng isang halik. Lumaban.